Isang mapagpalang araw po sa ating lahat katiis mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Zamboanga at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias Mexico, muchas gracias Zamboanga. Bago po ako magpatuloy sa paglikod, ako muna po yung magpapasalamat po sa aking mga subscriber, sa aking mga followers, sa aking mga viewers na rin na ito'y walang sawang pagsubaybay po at ito'y lagi pong ay pinapanood, tinatangkilik po ang aking YouTube channel po na ang aking tema po dito ay isang treasure marker, treasure sign at treasure symbols po ang aking YouTube channel po dito. Maraming salamat po katiits sa mga bago kong subscriber, mga bago kong followers at mga bagong viewers. Thank you so much mga katiits. Bagamat ito'y isang bago pa lang at bago pa lamang yung aking YouTube channel, medyo maliit pa lamang. I hope ito'y lumaki sa inyong tulong katiits. Alam ko naman hindi nyo ako pabayaan na katiits. Marami po nagtatanong kung saan pwedeng padala ang mga treasure markers, treasure sign, treasure symbols po na pwedeng ipadikod at ipa-analyze sa mga katiits. Pwede nyo pong ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, naka-sunglass po ko doon, naka-shade. Piliin nyo po noon yung naka-shade at naka-sunglass. Alejandro Sanchez po ang aking Facebook page, naka-shade at naka-sunglass po ko doon. Marami po kasing Alejandro Sanchez na lumabas na aking kapangalan po. So hindi lang tayo nag-isang Alejandro Sanchez po. So pwede nyo po ipadala po ang inyong mga treasure markers, treasure sign, treasure symbol po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung naka-profile ko po yung naka-shade o nakasalamin po mga katiits. Okay po mga katiits, maraming salamat po sa mga nagtitiwala po at marami na rin pong nagpapadikod sa atin po at sa akin po ay hindi naman talaga po natin 101% po na matrace po natin lahat po yung ating item po for decoding only. Isa pa rin po ang nakakatulong po talaga ng malaki yung treasure hunting equipment po like metal detector and gold locator mga katiits. So yun po ay isa po yan sa dapat po ay ating binibitbit po habang tayo nag-treasure hunt mga katiits. Sa decoding naman po ay nagbabasa lang po tayo sa mga arrowhead, sa mga pointers po, sa mga sign ng mga treasure markers mga katiits. Ito po, mag-umpisa na po tayo sa pag-decode. So mayroon po ditong apat na po na triangle at hugis triangle po na small stone na ito'y natatagpuan po sa gitna po ng ito'y gubat po mga katiits. So ito po'y nakapagtataka bakit mayroong mga platted na hugis triangle sa gitna po ng gubat. So ito'y nakapagtataka. Ito'y isang man-made po. Ito'y sadya pong linagay po ng isang kung sino po, pwedeng Japanese, pwedeng Korean or pwedeng Chinese po. At pwede ito yung isa po sa isang legit markers po ito ng treasure item mga katiits. So ito po sa aking ito yung nakakita po sa isang nakalubog po na mga triangle stone. Ito yung apat mga katiits, apat na triangle na iisa po yung hugis po mga katiits. Isa pong triangle po na apat na bato po ito na nagkakadikit po at halos magkasama-sama po ang pagka-align po ng bato. So ano po ang mayroon dito mga katiits na nakapagtataka po at ito po ay nasa malayong bulubundukin po at ito po ay nag-iisa lamang po. Hindi naman po ito ay may mga katabi na maraming bato at ito ay natagpuan daw po ng ating katiits na nagpadala to sa atin para i-decode o i-analyze kung ano pong mayroon dito. Mayroon bang lihim na kaakibat nito o mayroon bang treasure item to sa mga triangle na maliliit na stone markers nito mga katiits. So yun po ang
pagka-align po ng apat na small stone as markers po mga katiits ay apat po ito na ito'y pareho-pareho po yung kanyang shape, yung laki na shape triangle mga katiits. So yun po ay isang indikasyon po na mayroon po itong tinatagong item dyan po sa malapit nito sa mga bato na kung saan po ito ay nakalubog lang po ng hindi gaano pong malaking mga bato, kundi ito ay kaya-kayang alisin o kayang i-remove po ng tao mga katiits. So sa aking palagay mga katiits, isang positive markers ito, isang positive treasure marker na ito po ay mayroon pong item po nito sa paligid at hindi po kalayuan katiits. Ito'y napakaswerte po ng katiits po natin na nagpapadala po sa atin ito dahil nga isang positive treasure markers ito dahil nga ito po ay isang man-made mga katiits. So, ito po sa gitna mga katiits, isang prospect, pwede po yan kasi nga pinaikutan po ng apat na triangle na small stone. I-try nyo po pag-detect po yung gitna mismo ng metal detector or gold locator at pwede nyo po yung i-hukayin po yung gitna mga katiits sa lalim po ng pwedeng 1 meter or hanggang 1.5 meter hanggang 2 meters po ang lalim. Posible po mayroon po dyan kasi nga pinagitnaan po at posible po mayroon po dyan sa gitna mga katiits. Pwede pong tulad po ating wala po tayong treasure hunting equipment na ating mga katiits na pwede po tayo talagang magtestig po sa area po kung saan po pwedeng magtestig po mga katiits. So yan po naman katiits ay siyempre po nag-rely lang po tayo sa mga sign, mga pointers po ng treasure markers mga katiits. Ito po at ito ay sobrang napaka-positive po ng treasure marker ito mga katiits kasi pakatandaan nyo po mga katiits na kapag kanyang mga markers, small markers na maliliit lang po, ito po ay malapit po yung item po mismo sa mga markers na yan mga katiits kung saan po nakalagay. So yan po mga katiits, yung apat na triangle, i-try po nyo pag-testing po o pwede nyo i-detect po ng metal detector. Posible po mayroon po yung detection po dyan mga katiits. Sa gitna po, pwede po yan yung i-testing ng hanggang 2 meters or hanggang 1.5 or hanggang 1 meter. Baka sakali po at mayroon po yan sa gitna kasi nga ito'y ginawa po yung triangle na apat na bato na pinaikutan po yung isa pong area po mga katiits. So, pwede nyo po i-testig po yan mga katiits. Or tingnan nyo po na hindi kalayuan mga katiits ang apat na kanto na yan, yung north, south, west, and east mga katiits. Posible po mayroon pong mga tinatawag po yan na countersign or coordinated markers na pwede pong nagpunterya po sa item. So, sabi ko nga, pakatandaan nyo po ang kanyang ganitong maliliit na mga treasure marker ay nandyan lang po sa malapit yan mga katiits. So hindi po yan lalayo mga katiits. Pwede po yan sa mga 1 meter distansya hanggang 2 meter, 3 meters po lang po ang layo niyan sa mga items na yun mga katiits kapag small markers yan. Hindi tulad po ng mga big markers, big boulder markers ay ang malayo po talaga yan distansya hanggang sa mga 10 hanggang 15 meters po ang distansya po mula sa treasure marker mga katiits. Ito po ay napaka-legit po, napakaganda po at ito po ay na maliit lang po yan napaka-marker at ito po ay talagang sadya po isang man-made po itong pile po, pagka-alignment po ng apat na triangle po na ito po ay halos magkaharap po mga katiits. Kaya nga, sabi ko kanina, i-check nyo po, i-try nyo i-testing po yung gitna or tingnan nyo rin po yung paligid nito mga katiits. Sa distansya po ng 1 hanggang 2 meters hanggang 3 meters mga katiits mula dyan sa west, east, north and south mga katiits. Kasi nga, posible po may mga katulad din po yan ng mga
small, baka mayroon pa mga small triangle po dyan na makikita niyo po dyan sa mga katabi lang po dyan. Or hanggang 2 meters, pwede na po. Yung S po, tingnan niyo po, baka mayroon pang counter sign po o baka mayroong triangle stone din yan po sa banda or sa ganyang opposite, sa west area, 1 hanggang 3 meters din po. Ganun din po yung sa kanyang north area and south area mga katits. 1 hanggang 3 meters din po ang layo. Baka po mayroon yung tinatawag na counter sign or coordinated markers na pwede pong mag-pinpoint po sa item. So, dito po sa aking palagay po ay napakaganda po, napaka-legit po itong markers ito dahil nga sino po sadyang linagay po at talaga po may sipa yung mga markers doon mga katiits dyan po sa ilang na lugar mga katiits. So, napakaswerte po natin katiits na ito'y kanyang nasumpungan, ito'y nakita po niya sa kanilang lugar na kaya po nagtataka siya ano pong mayroon dito naka-align po, magkaharap po yung 4 na small stone na hugis triangle mga katiits. Napakaswerte po ng mga ating katiits na nagpadala nito. Ito'y positive, isang legit markers na ito'y gawa po ng isang man-made talaga po pwede pong gawa ito ng Japanese soldier, Korean soldier or Chinese soldier mga katiits. Ito po sana po ay nasundan po natin katiits ang nagpadala nito at saan siya pwedeng maghukay, magtestig at saan siya pwedeng makita po yung positive items mga katiits. Maraming salamat po sa inyong patuloy sa pagsubaybay mga katiits. At yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipalabas. Okay po, maraming salamat po talaga sa inyo mga subscriber, yung mga bagong subscriber, mga bagong followers at mga bagong viewers. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang panonood at pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Thank you so much for watching. God bless us always.